Ito po ay very energetic na leader batang leader ng ating gobyerno. At ito ay kilala sa pagiging matapang sa pagpapahayag ng kanyang saloobin. Makakasama po natin sa episode na ito ng Bigwas ng Agila si Attorney Harold Respicio. busy alkalde po ito at talagang busy palagi. Attorney Respicio, welcome sa Bigwas ng Agila. Magandang gabi ka, Eric, and it's my honor to be your partner tonight. Ayun, simulan na natin, Attorney Respicio, at marami tayong pag-uusapan at marami pong matututunan, Jack, ang ating mga audience. Attorney Respicio, Attorney Harold, ang mainit ngayon ay ito pong lantarang pag-display di umano ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa sa House Committee on Justice para ipilit po ang panibagong atake ng impeachment operations versus the Vice President. Lantaran po ang mga pahayag na alam ko bilang abogado ka ay mayroon kang magiging pagpapaliwanag dito. Una, sinabi ni Justice Committee Chairperson Luistro na pag hindi nag-cooperate ang mga bank officials sa kanilang pagpapatawag, pwede niya itong ipasite in contempt at makukulong sila. Aba. Mukhang nakalimutan niya, attorney, na may tinatawag na bank secrecy law at sinundan pa ng isa sa maingay din pero abogado din ito, attorney, kagaya ninyo. Nagulat na ako nang sinabi ni Terry Ridon ng Saro Bicol na ipapasabpi na din ang mga law firm at mga lawyers na tumulong sa pagbubuo ng SALN and other documents ni Vice President Sara Duterte. Kaya napareact ng todo si Congressman Rufus Rodriguez. Attorney, please help us, ang taong bayan, na maunawaan kung bakit ito ay napakadelikado na mga hakbang, hindi lamang abuso, kundi ito ay dapat maibulgar sa taong bayan. Tama ka, Eric. Nakakita ka na ba ng kaso na sinasabi na yung abogado? Abogado ba itong yung chairman ng Committee on Justice? Hindi. Kasi Oo, di ba? Pinag-aaralan yan sa law school eh. Merong tinatawag na attorney-client privilege. Kapag ang information na binigay sa'yo ng iyong kliyente ay in the nature ng attorney-client privilege kasama sa saklaw ng trabaho ninyo, ng relationship ninyo bilang kliyente at abogado, hindi mo pwedeng i-divulge ito sa kahit na anong avenue. Yung pag-prepare nila ng SALN, kasama yan sa trabaho ng isang abogado. Kaya hindi mo pwedeng isabpina yan at hindi mo pwedeng i-contempt kapag hindi sumunod yung abogado. Alright, isa pa. About sa bank secrecy law naman. Ang bank secrecy law, ang policy ng ating gobyerno ay dapat lahat ng ating mga deposit ay secret. Meron lamang mga exceptions. Ngayon, kasama ba sa exception itong investigasyon ng Committee on Justice? Tandaan natin, parang preliminary investigation to. Nagsalita yung chairman ng committee kanina, it's akin to a preliminary investigation. Trial na ba ito? Case na ba ito? Hindi pa. So, hindi ito saklaw ng mga exception na pasok sa bank secrecy law. Kasi ang nangyayari is fishing expedition. Kung wala kang ebidensya, hindi ka pwedeng mangisda ng ebidensya. Ngayon, ang ginagawa nila, halata naman yung mga complaint ay walang mga substantive evidence, walang ang ultimate facts. Therefore, hindi mo pwedeng gamitin yung subpoena power mo para maghanap ng ebidensya at mag-establish ng case laban kay Sara Duterte. Ngayon, balikan natin kung ano ba talaga yung mga steps ng impeachment proceedings. Merong 3 steps na dapat pagbotohan ng members ng committee sa Committee on Justice. Una, kailangan nilang pagbotohan yung sufficiency in form. Pangalawa, sufficiency in substance. Pangatlo, sufficient kung merong probable cause na merong sufficient grounds para mag-recommend sila ng maayos na report, favorable report for impeachment. Tapos na yung sufficiency in form, nagpasa na. Tapos na rin yung sufficiency in substance, nagboto na sila, naipasa na nila. Pero meron akong reklamo dyan, sufficiency in substance. Kung babasahin ninyo doon sa rules ng impeachment, ang ibig sabihin ng sufficiency in substance, dapat may sapat na alegasyon doon sa complaint para mag-establish na impeachable yung offense. Anong ibig sabihin? Nandun mismo, doon sa rules ng House, nakalagay doon, para sufficient yung allegation, dapat mag-state ka ng ultimate facts. Yung ganitong rule ay bago ba para sa mga abogado? Hindi.
As a matter of fact, required yan sa lahat ng mga kaso na isinasampa mo. For example, sa isang civil case. Ang tawag dyan is magle-lay down ka ng iyong cause of action. Dapat kompleto ang iyong allegation. Dahil kapag hindi kompleto yung iyong allegation, automatic summary dismissal yung kaso mo. Ano bang ibig sabihin na dapat kompleto yung allegation base doon sa teorya ng case mo? Halimbawa, kapag ang kaso ko sa isang civil case ay maniningil ako ng pera, dapat niya akong bayaran. Alright. Anong mga allegation na dapat kong ilagay doon? Ilagay ko, may utang siya sa akin. Pangalawa, ang deadline ng utang niya sa akin, hindi ko sinabi na may deadline yung utang. May utang siya sa akin, dapat magbayad siya. Sapat na ba yung allegation na iyon na may utang siya sa akin? Hindi sapat yun. Dahil hindi ko sinabi na naningil ako sa kanya. O deadline na ng pagbayad ko. Malay mo, ang deadline pala ng pagbayad ng utang ay next year pa. Therefore, hindi mo na-establish yung cause of action mo. Ganon din sa mga criminal case. Kailangan mong i-allege yung mga elements ng crime. Kapag hindi mo na-allege yung mga elements ng crime isa-isa, ibig sabihin, pwedeng i-dismiss yan ng prosecutor. Ganon din dito sa impeachment case. Dapat lahat ng elements ng basis ng impeachment ay dapat linay out through ultimate facts. Anong ibig sabihin ng ultimate facts? Hindi mo basta-bastang sabihin na ninakaw niya yung pera. Hindi mo basta-bastang sabihin may treason or merong high crime. Hindi pwede. Dapat meron kang specific, meron ka dapat ultimate facts. Therefore, may pera dito. Halimbawa, kapag ang allegation mo, kapag ang iyong theory ay graft and corruption, dapat sasabihin mo yung pera, nasa kanya yung pera, siya mismo yung nagnakaw ng pera, ito yung kanyang ginawa. So, dapat may ultimate fact. Merong bang ganong allegation doon sa complaint? Wala. Walang ultimate fact. As a matter of fact, kapag babasahin mo yung mga complaint, linagay lang nila, graft and corruption siguro, other high crimes, ano pa ba yung basis? Ang sinabi nila, yung pananakot daw niya, napapatayin si Presidente. Yung misuse ng confidential funds, I assume yun ay graft and corruption. Tapos yung sa SALN, I assume graft and corruption. Ngayon, kapag sinabi mong graft and corruption yun, ano ba yung elements ng graft and corruption? Dapat meron kang personal participation, di ba? Or at least gross neglect na pinabayaan mo na nawala yung pera or ibinulsa mo yung pera. Ngayon, kapag nag-file ka ng SALN at sinabi nila na inaccurate yung SALN, tapos wala silang ipinakita na ultimate fact para sabihin yung na inaccurate yung SALN, meron bang na-establish ba nila yung element na ninakaw mo yung pera? Ako, nagpa-file din ako ng SALN eh. Na-file ko yung SALN. Meron ba silang ebidensya meron ba silang allegation na ninakaw ko yung pera? Wala. Wala silang specific allegation. Ang sinabi lang nila ay, ganito karami yung pera, ganito yung kinikita ni Inday Sara, ganito yung kinikita ng kanyang abogadong mister. Therefore, pwede tayong mag-deduce ng conclusion na hindi sapat, na hindi niya sinabi yung na hindi totoo yung nandun sa SALN. Pero wala kang sinabi na nagnakaw. Walang particular na nakaw kang sinabi, hindi ba? Attorney, gusto kong itanong yun sa iyo. Pag sinabing ultimate facts, hindi pwede na mag-allege ka na wala kang pwedeng isuporta sa aligasyon mo. Kahit ito'y complaint pa lang. Tama po ba? Dapat handa kang suportahan yung allegation mo. Dapat ultimate fact na particular fact na ultimate. Hindi mo lang basta pwedeng iparot yung element of the crime. Halimbawa, or element ng basis. Kapag graft and corruption, ang isang element nun is ninakaw mo. Hindi mo lang basta sabihin, ninakaw niya yung pera. Dapat meron kang particular na allegation na fact, na ultimate fact, na paano niya ninakaw yung pera. Which are all absent, attorney. Wala yung mga yun. Ganon din sa high crimes na sinasabi nila. Nung tinakot daw niya, napapatayin si Bongbong Marcos kapag pinatay si VP Sara, sinabi high crimes daw yun. So paano naging crime yun? Una, kailangan mo munang ma-establish na crime yung ginawa niya. Crime ba yung ginawa niya? Hindi. Bakit? Conditional eh. Pangalawa, kung nagkontrata siya ng murder, conspiracy to commit murder. Crime ba ang conspiracy to commit murder? Hindi pa nagawa yung murder, ha? Conspiracy to commit murder. In the worst case, i-assume natin na worst case, crime ba ang conspiracy to commit murder? Hindi krimen ang conspiracy to commit murder. Ang conspiracy lang sa ating mga batas na krimen ay yung conspiracy to commit treason, insurrection, yung mga kudeta, yung mga ganong bagay. Pero meron bang ganon? Wala. Kasi nga, papatayin mo yung presidente. Patay na rin si Sara. Bakit siya mag-i-incite ng ganon, di ba? Ang sinabi lang naman niya, conditional, kapag namatay ako, mamamatay sila. Ibig sabihin, at worst, yun ay conspiracy. Kapag totoong may kontrata, conspiracy to commit murder, and that is not a crime. Therefore, it's not a crime.
So you're saying, attorney, for the purpose of clarity, walang batayang tumutugma sa sukatan na ang mga ina-allege nito, mga complaints laban kay Sara Duterte ay pasok sa mga elemento ng impeachable offense. Ganun po ba ang pagkakuha? Hindi pasok sa mga elemento ng impeachable offense. Therefore, hindi dapat siya papasa sa test ng sufficient in substance. Dahil yung sufficiency in substance ay defined mismo ng House Rules na dapat ultimate facts at ibig sabihin yung sapat dapat yung allegation para ma-meet yung elements ng grounds for impeachment. Ang opinion ko dito, pwede nga akong magsampay doon sa Supreme Court ng grave abuse doon sa members na committee na nagboto para ipasa yung sufficiency in substance na question. Bakit? Kasi dapat nilang isipin, technical yan eh. That's a legal question eh. Ang legal question is, na-cite mo ba, na-identify mo ba yung basis ng impeachment? Na-layout mo ba yung element ng basis mo ng impeachment? Meron ka bang ultimate facts para doon sa basis mo ng impeachment? Kapag hindi mo na-allege lahat ng elements ng crime through ultimate facts, that's kapag at bumoto ka na ipasa yung sufficiency in substance question ng impeachment complaint, that's a grave abuse of discretion at pwedeng inalify. Tandaan natin, doon sa Duterte case against House of Representatives, sabi ng Supreme Court, at all stages ng impeachment, kasama na doon sa proceedings ng Committee on Justice, dapat mo obserbahan yung due process. Kasama sa due process na dapat mo obserbahan yung lahat ng practice ng legalist, lahat ng legal procedures. So, ibig sabihin, kapag dapat sinabi na kompleto yung allegation, dapat kompleto yung allegation at yun dapat yung basis mo para magboto ng yes or no. Kapag hindi nila sinunod, yung due process requirement na yun, pwedeng grave abuse of discretion yun at ipasa sa korte, inalify yung boto ng Committee on Justice on that second question. Maganda yung pinupunto mo, attorney. Kasi parang nauulit ang kanilang abusong ginawa sa unang attempt nila last year na ibinasura ng Supreme Court dahil pinaluktot nila ang elemento ng due process, equal protection of law, at ipinilit nila ang mga bagay na hindi tumutugma, sabi mo, sa constitutional requirement of mandatory due process. Eh, nauulit, attorney, in the guise of hearing. Pero sabi ng iba, hindi man yan hearing, mini trial na yan. Do you agree na nauulit, attorney, at hindi na hearing ang nangyayari? Mini trial na ang gustong gawin ng Committee on Justice, ng lantaran, abusado at puno ng kaarogantihan na walang pagkilala sa naging desisyon ng Korte Suprema kung bakit naibasura ang unang attempt nila to impeach the Vice President. Attorney. Kung titignan mo yung rules ng House, ang sabi doon, pagpasa ng complaint at pagpasa ng question ng sufficiency in substance tsaka sufficiency in form, magkakaroon ng tsansa yung respondent na magbigay ng answer. And kasama dun sa answer na yon, pwede siyang magpasa ng affidavit ng mga ebidensya para isupport yung kanyang mga depensa at ganoon din yung mga complainant. Meron silang option na magpasa ng mga affidavit din at mga ebidensya. Ang question ngayon is, meron ba dapat trial na mangyari? Ang ibig sabihin ng trial, merong formal na direct examination, may cross-examination. May rebuttal, may sur-rebuttal, may mga ganon. Ang sabi lang doon sa House Rules ay pwedeng mag-conduct ng hearing. Pwedeng mag-conduct ng hearing. Anong ibig sabihin ng hearing? Dapat bang may cross-examination? Dapat bang may abogado na active na nagsasalita at kine-question yung isang witness na nagte-testify under oath? Hindi kailangan. Meron lang hearing. At nakalagay din doon sa House Rules na pwede kang magsubpoena ng witness at magsubpoena ng mga documents na kailangan para ma-aid yung proceedings ng Committee on Justice. Ngayon, yun lamang ay kapag naitay mo yung mga issues. Tandaan natin, yung Committee on Justice ay hindi pa siya prosecutor. Tama. Hindi siya yung aktibo dapat na naghahanap ng ebidensya, hindi ba? Correct. Kung titingnan mo yung complaint, meron ba silang inattach na ebidensya? Wala. Meron ba silang particular na allegation doon na na allegation para mag-prompt ng ebidensya? Na-identify ba nila yung ebidensya? Hindi. Maganda yung move ni Vice President Sara sa kanyang answer na hindi niya pinatulan lahat ng mga allegations doon sa complaint. Kasi kapag hindi mo pinatulan yung mga allegations sa complaint, that's general denial. Lahat yun ay denied. Kapag lahat yun ay denied, ibig sabihin, hindi mo in-identify yung particular
factual issues. Kapag hindi mo in-identify yung particular factual issues, hindi mo tuloy alam kung alin ang titirahin mo. Hindi mo alam kung aling fact doon ang kailangan mong establish. Di ba? Kapag hindi mo alam kung aling fact ang kailangan mong establish, therefore, hindi mo alam kung sino yung magte-testify para sa fact na yon. At hindi mo alam kung anong ebidensya ang dapat mong kailangan para i-prove yung particular fact na yon. Therefore, wala kang basis to issue subpoena. Yan ulit ay basis ng grave abuse of discretion. Kaya nga, ang nangyayari ngayon tuloy is fishing expedition. PHIS. Fishing expedition. Ibig sabihin, naghahanap ka lang ng butas laban sa kanya dahil to begin with, wala kang ebidensya. Ngayon mo lang naisip lang yung mga yan eh. Nag-i-imagine ka lang sa utak mo. Habang sinusulat mo yung complaint, ay wala ka naman talagang laman. Wala kang naiisip. Nakita mo lang yung COA report, nakita mo yung mga linalabas sa mga newspaper, tapos yun lang, pinarot mo lang yung mga yun, in-echo mo lang yung mga yun. Pero wala kang ultimate facts, wala kang particular facts na gustong i-prove. Therefore, wala kang ma-identify na tao, wala kang ma-identify na document. Therefore, hindi mo yun maisasubmit dun sa Committee on Justice. Ngayon, hindi pwedeng magboluntaryo yung Committee on Justice at sila mismo ang magsasabi, paano ko ba papabagsakin si Vice President Sara dito sa SALN na ito? Mag-imagine nga ako, isapin na natin yung SALN. O gagano'n na lang siya, hindi ba? Hindi naman naalis yung particular question doon. Sino kaya ang dapat nating i-question dito sa particular confidential files na ito? Isabihin na nga natin itong mga tao na ito. Wala sila ang nagpapakabibo Hindi naman rin sa complaint. Yun nga pinunto ni Congressman Rufus Rodriguez kay Terry Ridon sa interpellation. Sabi niya, are these matters that you would like to raise that require for a subpoena to be issued ay naka-attach as annexes, attachment as support evidence to the allegations? Ang sagot ni attorney, hindi. So bakit mo ipapasubpoena? Sabi ng attorney, ini-imagine mo lang pala and then gagamitin mong poder ng Committee on Justice para makakuha ka, yung sabi ni Attorney Respicio, mga kababayan, nang gusto mong ihambalos at ilatigo kay Sara Duterte, hindi naman pala kasama sa ina-allege as attachment, support sa mga complaint ng complainants. Lumalabas ngayon, attorney, yung tanong namin sa iyo, parang ang gustong maging gawin ng Committee on Justice, i-take over na ang role ng complainant at sila na magiging complainant laban sa Vice President, Attorney Respicio. Yun nga ang nangyayari. Halimbawa, SALN. Halimbawa, kalaban mo ako, nagpa-file ako ng SALN. Nakita mo yung SALN ko, tapos mag-imagine ka sa utak mo, alam mo itong si Harold, mababa naman kumita ito Bakit naglagay ng milyon-milyon sa SALN niya? Ang baba ng kanyang kita. Paano ko kaya ma-prove na marami siyang nakuha na pera, na nagnakaw siya ng pera? Ipasabpin na natin yung bank account niya, tapos tignan natin doon, baka may makita tayo mga milyon-milyon transaction doon. Baka doon natin siya mahuli. Fair ba yun? Hindi fair yun, Unfair yun. Ang tawag doon, fishing expedition. Ngayon, dapat ang ginawa nila in the first place, para masabi nila na nagnakaw ang isang tao at gawin nilang anchor yung SALN, dapat aside from SALN, meron dapat silang masabi na ibang basehan. Halimbawa, kapag sinasabi nilang nagnakaw ako, meron dapat particular transaction. May particular fund, and then doon ko linagay yung pera, and may particular amount na rin para specific yung hihingin mo na ebidensya doon sa mag-produce, yun sa tao or company na mag-produce ng document. Hindi ka basta-bastang maghahanap. Dapat kapag na-produce, kapag yung dapat yung sinasabpina na tao at sinasabpina na ebidensya ay masasagot niya yung question directly. Meron ka na dapat hypothetical answer doon sa question, and that answer is dapat yes or no lamang. Halimbawa, kapag nagpasabpina ka ng isang ebidensya para patunayan na nagnakaw ako ng 1,000 pesos, dapat ang question na lamang, meron ka dapat hypothetical na question na si Harold Respicio nagnakaw ng 1,000 pesos dahil nag-deposit ng 1,000 si X sa account ni Harold Respicio on this date. Kasi meron akong mga ibang ebidensya. At itong bank transaction na ito, mapapatunayan niya yes or no kung totoong nangyari iyon. Dapat ganoon particular. Para may basis. Yun yung gusto kong patunayan para may basis yung subpoena. Para kapag produce mo ng subpoena, kailangan nga itong ebidensya na ito para ma-prove yun. Hindi pwede na sabihin na si Harold nagnakaw. Magkano? Hindi ko alam. Kanino galing? Hindi ko rin alam. Pero malay mo, mahanap natin dun sa bank statement niya. Hindi pwedeng ganon. Unfair yun. Claro. Attorney, there was an impeachment proceeding. Siguro, attorney, kung sa edad nating dalawa, during that time siguro baka high school ka.
o baka graduating sa elementary. I'm talking about Joseph Erap Estrada. Elementary kaya attorney, 2000, 2001? Grade 6. Grade 6, tama. Ito, attorney, gusto kitang kuhanan nito ng opinion. Ang allegation kay Joseph Estrada, na mera siya at nangurakot mula sa wedding, sabi ni Chavez. At doon sa complaint, ang ibang pera na ito ay tinago ni Erap doon sa Muslim Foundation. Mga 200 million. Yun, ganun ang pag-present, attorney. At ito ay may paper trail na kaya naming i-prove. Sabi ng mga na-complainant, at mayroon pa siyang kinuha sa tobacco excise tax na share na i-deliver ni Chavez Singson na 125 million pesos. Ganyan ba ang ibig mong sabihin na dapat pag-present mo ng complaint, nandoon yung ultimate facts at ang very minimum requirement na mayroon kang attachments na kaya mo itong i-prove? Tama ba yun, attorney? Tama yun. Kaya dapat pwedeng ipasabpina ngayon dun sa Muslim organization na yun. Pwede mo nang ipasabpina yung head ng organization na yun para mag-testify, totoo bang nagbigay ng pera only for that fact. Ngayon naman, doon, kapag nakatanggap siya ng pera mula doon sa tobacco excise tax, medyo kulang pa yun eh. Hindi mo pa pwedeng ipasabpina yung kanyang bank account. Dapat kailangan mong sabihin na i-deposit dito sa bank account na to on this date. Therefore, makikita natin on that date, kapag na-produce yung information na yan, makikita natin na na-receive niya talaga yung pera. Hindi mo pwedeng, pasabpina ko nga lahat ng bangko ni Presidente dahil feeling ko sa bangko siya nag-deposit eh. Yung mga ganung tipong klase. Halimbawa ngayon, doon sa accusation nila kay VP Sara, doon sa misuse daw ng confidential fund. Anong information na meron tayo? Ang sabi lang nila ay meron lang particular finding or observation. Usually kapag nag-audit ang Commission on Audit, tingnan nyo lang doon sa kanilang website, online, maraming mga audit dyan. May kita nyo dyan, karamihan ng mga audit nila, ang tinatawag dyan ay unmodified report. Sa private sector, CPA ako dati, ang tawag namin dyan, unqualified report, unqualified opinion. Ibig sabihin, perfect grade yan. Ilan lang naman ang mga grade yan eh. Unqualified, qualified, tapos bagsak. Ayaw mo magbigay ng opinion. So kapag unqualified, okay yan. Ibig sabihin, lahat ng information na galing sa kanyang office, financial information, accurately reflects ang totoong nangyari. Kaso nga lang, meron ka lang particular observation. Siyempre, inonote mo yung particular observation kasi wala namang nakaka-perfect eh. Walang nakaka-perfect na 100%. Pero inonote mo lang for improvement. But at any rate, hindi ibig sabihin na porket nagkamali ka dyan ng konti ay babagsak na kita or hindi na kita bibigyan ng perfect na grade. Bibigyan pa rin kita ng perfect na grade pero next time ganito ang gawin mo. Ganon ang nangyari kay VP Sara. Ang nangyari kay VP Sara, doon sa documentation niya ng confidential fund, sabi, yung mga pangalan dito parang hindi totoong tao to ah. Yun ang una. Ang pangalawa is acknowledgement receipt yung binigay at hindi official receipt. Ngayon, tama ba ang Commission on Audit sa hiningi niya na iyon? Tandaan natin, bago tayong mag-discuss ng mga observation na ganyan, kung ganyan lang ang pag-uusapan natin, ang daming mga ahensya ng gobyerno na tagtad ng observation at ang laki ng pera. Kung pinaprosecute mo si VP Sara dahil lamang sa mga ganitong observation, mas dapat mong i-prosecute at i-impeach ang Office of the President at lahat ng ahensya ng gobyerno. Mag-download ka randomly ng isang Commission on Audit report sa kahit na anong ahensya ng gobyerno o kahit na anong LGU dyan sa website ng Commission on Audit. Meron kang makikita dyan na observation at kung ginagamit ngayon kay VP Sara as basis for ng kanyang impeachment, edi garod, pwede mo na rin gamitin for impeachment or para tanggalin yung mga taong ito na kahit na sino mo makita sa mga audit, sa mga na nag-head ng mga opisina sa COA. Gusto ko i-clarify sa iyo to bilang CPA lawyer. Eh bakit tahimik ang gobyerno, ang Kongreso, dito sa latest report na inilabas ng Commission on Audit, samantalang hindi ito ginamit kay Sara Duterte? Halimbawa, Notice of Disallowance, 8 billion pesos. Department of Agriculture. Commission on Higher Education, almost 1 billion pesos. Sa DSWD, 10 billion pesos. Attorney, anong ibig sabihin pag nilabasan ka ng COA ng Notice of Disallowance at Notice of Suspension, samantalang hindi naman yan ginamit at inilagay ng COA sa kanilang findings kay Sara Duterte sa kanyang transaksyon at the utilization of fund sa Office of the Vice President at even sa DepEd Secretary pa siya, bakit tinahabol siya na samantalang itong billions of pesos na may already Notice of Disallowance, Notice of Suspension sa COA? Please explain to us. Tinatanong pa ba yan? Di ba alam naman natin na gustong tumakbo ni Tambaluslos bilang president? Kaya gustong impeach si Sara?
para hindi na siya makatakbo sa 2028. Hello? Pero alam naman kasi nila na wala namang makakatalo kay Sara at halos panalo na si Sara sa 2028. Kaya wag nating pabayaan na matalo siya dito sa impeachment na ito. Malaking neglect sa atin to kapag napabayaan natin na hindi mandato ng demokrasya ang magpipigil sa kanya bilang presidente ng Pilipinas. Alright? Okay, ngayon. Tama yung sinabi mo kay Eric na kung ikukumpara natin yung magnitude ng nakawan sa ibang mga ahensya at yung mga findings doon, ang liit lamang ng kay VP Sara. At normal yan, kahit sa mga private companies, normal yan. Pero hindi yan conclusive na ninakaw yung pera. Okay. Ang practice sa private sector, kapag nag-audit ka, hindi yun conclusive. Hindi mo nga pwedeng isuspend yung tao kapag may ganung observation eh. Ibibring up mo lang yun sa audit meeting. Pero kung gusto mo talagang ipakulong yung tao or tanggalin yung tao sa isang organisasyon, ang gagawin mo, magkakaroon ka ng fraud audit para dikdikin yung question na iyon para makita natin kung totoong may nangyaring masama o hindi. But at any rate, dito kay VP Sara, mali ba yung kanyang ginawa na hindi sinabi yung totoong pangalan, assuming na hindi totoo yung pangalan na iyon at acknowledgement receipt lang? Isipin natin, confidential funds ito. Hindi ito katulad ng mga ibang funds ng Office of the Vice President na dapat official receipt, dapat official lahat ng documentation, dapat kompleto tapos isasubmit mo. Kung titignan mo yung guidelines ng Commission on Audit, ang require lang nila doon ay mag-submit ka ng documentary proof of payment. That's it. Documentary. Sinabi ba nila na official receipt? Hindi! Tama. Bakit? Tama, attorney. Unreasonable ba? Reasonable ba? Attorney, on that note, you were sustained by former ombudsman and retired Justice Martires nang sinagot niya si Franz Castro na ang confidential fund does not require official receipt because of the nature of confidential utilization of funds. Allowable yan. Tama ba si Justice Martires? Nang sinabi niya yan, na hindi mo hanapan ng official receipt dahil mabubuko ang mga operations involving intelligence, security, and confidential, kaya yan ay allowable category of audit sa COA. Tama. Ano ba yung nature ng mga confidential funds? Yung mga kadil mo dito is bumibili ka ng information sa mga NPA, di ba? Nagbabayad ka ng tao para mag-surveillance. Itong mga tao nito, walang negosyo itong mga ito. Hindi nagpaparegister sa BIR ang NPA at MNLF. Hindi sila nagpaparegister sa BIR, hello? Kaya walang official receipt yung mga yan. Kaya kapag kailangan mo silang bayaran, kapag sumuko sila, at meron kang kailangang utusan na tao para makipag-coordinate sa kanila, walang mag-i-issue na official receipt. Kaya kapag sinabi ng rules, ng guidelines ng Commission on Audit na mag-submit ka lang ng proof ng payment, okay na yung acknowledgement receipt. Kasi okay na yon. Ngayon, ang question, dapat mo bang sabihin yung pangalan ng tao? Confidential ulit to ha. Isipin natin, ang kadil mo dito ay mga NPA, MNLF, at yung mga active pa rin na kalaban at yung mga lumipat na dito sa ating gobyerno. Sa tingin mo, dapat bang i-reveal ang mga pangalan nila o hindi? Hindi, di ba? Delikado yun, attorney, ha? Kamatayan ang epekto niyan, eh. As a matter of fact, ang nagme-maintain ng record ng mga aliases ng mga rebelde na ito, diniscuss ninyo kahapon, ay isang opisina lang ng ating gobyerno. In fact, isang tao lang ang may hawak niyan. Walang may hawak na iba dyan. Walang may hawak. At hindi mo pwedeng i-divulge yan kahit kanino. Yung sinasabi nila ngayon, na dapat mayroong listahan si VP Sara ng mga aliases at tao, dapat isasubmit niya rin iyon sa COA. Hello? Hindi pwede. Imposible yun. Dahil kapag ginawa mo yun, madeded balls itong mga tao na ito. At hindi lamang yan speculation. At kunento niya na ninyo yan kahapon kay Eric, na nung mga nangyari around 25 years ago o 30 years ago na i-divulge yung master list ng mga aliases ng mga rebelde na nag-turn coat na at nandun pa rin sa active na rebellion, nung na-publish yung mga iyon, maraming pinatay sa kanila. Kaya sensitive yung mga bagay na yan. Ayun. So, kaya kapag titignan natin, kapag bilang auditor, anong isipin ko? Bilang auditor, magpipilit ba ako na mag-require pa ng mga ganong documentation? Hindi na. Kasi para akong tanga kung ipipilit ko yun. Ngayon, ano yung mga kailangan ko na... Pero kailangan ko pa rin makakuha ng confidence na dapat na more or less na pwede kong paniwalaan itong mga documents na ito. Given the circumstances.
So kapag nagbigay ka sa akin ng acknowledgement receipt, alright, na-check ko na, may proof of receipt. Nagbigay ka sa akin ng pangalan, pero okay, sinasabi ko na hindi tama yung pangalan, pero di ba, confidential nga itong mga taong ito. Okay na. Pero ano yung alternative? Kailangan mong maging realistic, ha? Kailangan mong isipin, hindi ka pwedeng, alangan naman habang buhay kang nakatambay dyan at hindi mo pa aandarin yung audit, hindi na nakapasa ng audit dahil kung ano-anong mga rin-require mo. Kailangan ka maging realistic. Anong alternative mo at that point kapag hindi ka satisfied sa acknowledgement receipt? Kung hindi ka satisfied doon sa pseudonym na nakalagay doon sa acknowledgement receipt, give me the fucking alternative. Kung wala kang maibigay na alternative, shut your mouth and ipasa mo sa audit yan. At yun ang nangyari kay VP Sara. Klaro. Kaya pala, attorney, pinipilit last year na pilitpitin at ipitin ang mga COA auditors. The way you explained it as an accountant, as a CPA licensed accountant, naintindihan ko na ngayon na hindi yung nagtatabon-tabon sila kay Sara, kundi iyan ay prinsipyo na kapag nag-audit ka, alam mo ang items, alam mo ang involved funds na mayroong mga sensitivity na dapat mong i-consider. Kaya ngayon ipinaliwanag mo na hindi po pandaraya ang pag-maintain ng acknowledgement receipt at ang hindi pagpilit na pag-divulge ng mga ISS sapagkat yan ay allowable principles in the category of audit of public funds involving confidential fund. Tama bang kuha ko sa explanation mo, Atty. Harold? Tama ka, Eric. At in fact, kung titignan mo itong mga bagay na ito, galing ka rin sa gobyerno eh. Ako nasa gobyerno rin ako ngayon eh. Head din ako ng aking department, Vice Mayor's Department. Taga-pirma din ako. Pero sa tingin mo rin, na-review ko yung mga attached document. Ang dami-dami pinapipirma sa akin every time eh. Kakain na nga, kunwari magpapakain kami doon habang hearing namin, lahat ng mga merienda, ako ang pumipirma niyan. Sa tingin mo, iniisa-isa ko yung mga yon? Malamang kapag nakita ko yung papel, may pangalan, may pirma, okay naman yung documentation, okay na sa akin yun. Hindi ko natatawagin, hoy, buhay ka ba? Sino ka? Patingin ka ng birth certificate pa, patingin ng ID. Hindi ba? Hindi ko iisa-isahin yung mga yon dahil trabaho yun ng auditor. Para sa akin, titingnan ko lang on its face kung sufficient yun at pipirmahan ko na yun. Therefore, wala akong personal liability kapag merong nangyaring kalokohan below that face ng mga documents. Ganon din kay VP Sara. Ina-expect mo ba si VP Sara na tawagan niya lahat ng payee, ang dami-daming mga transaction yun isa-isa at tatanungin niya, sino ka? Pwedeng video call muna tayo para i-verify ko yung identity mo. Ano siya? Notaryo. Hoy, Vice President siya ng Pilipinas, ha? Basta nakita niya yung document na maayos naman at in process, wala siyang kasalanan doon. Lalo na't wala namang ibinibintang sa kanya na meron siyang personal participation doon sa pag-prepare ng mga document. Ipinakita sa kanya yung document. Acknowledgement receipt, pwede na to. May pangalan, okay na ito. Kompleto lahat ng detalye, okay na. Kung meron man silang sinasabi na fraud behind that document at wala kang allegation na involved siya personally doon sa fraud na yon behind that document, hindi mo pwedeng gawin yon as basis para gawin siyang personally liable through impeachment. Tandaan natin, ang impeachment is personal liability yan. Fitness to hold office. Ayun. Attorney, itong gusto naming itanong din sa iyo. Mukhang hindi naman sila interesado talaga sa accountability na sinasabi nila na may pananagutan ng Vice President. Sabi mo kanina, interesado silang tanggalin at ipa-disqualify na si Sara Duterte in any further position sa gobyerno, lalo na sa pagkapangulo. Ngayon, ang tanong, attorney, may mga nagpapadala ng mensahe na bakit trial by publicity na ito ay pinababayaan pa rin din ng legal team daw ni Vice President at bakit hindi pa sila mag-intervene? Sa tingin mo, premature pa na magpetisyon sa Korte Suprema na nilalapag na naman ang due process at inaabuso ang authority at discretion ng Committee on Justice sa pagkakaroon ng trial by publicity, mini-trial, and lahat ng mga kapulastugan na nagpapakita ng abuso sa kapangyarihan. Sa tingin mo, premature ang gagawin ng legal defense team ng Vice President kung iakyat nila kagad sa Korte Suprema? Yung ginagawa ng legal team ni Vice President ngayon, wala akong problema. Lahat naman ng mga abogado, iba't ibang approach yan sa bawat case. Yung opinion ko kanina na pwedeng magsampa ng kaso sa Supreme Court para i-question yung tama ba yung pagpasa nila ng sufficiency in substance question, pwede yun. Grave abuse of discretion yun. Ngayon, pati yung mga pagsampinan nila, pwede ulit nilang sampahan yan kasi legal proceedings yung mga yan. Legal practice lahat yung mga yan at pwedeng
tignan ng Supreme Court kung inabuso ng members ng komite yung kanilang discretion. Kahit sabihin nilang political question ito, kahit sabihin nilang sui generis, kami bahala, political question na ito Pero it's also a legal question. Hello, kalahati political, kalahati legal. Ibig sabihin, at the minimum, kailangan mo pa rin sundin yung mga legal requirements at hindi mo pwedeng abusuhin ang iyong discretion. Dapat, you still operate within the bounds of law. Ang political element lang naman, actually, ng isang impeachment trial is kapag magde-decide ka na sa substantive guilt or non-guilt ng tao na standing trial. Halimbawa, kapag sinasabi guilty ba siya dito o hindi. Nasa sayo na yon kung i-appreciate mo yung weight ng ebidensya at testimonya. Yun yung political nature. Pero dun sa legal process, legal proceedings, legal steps, legal procedure, hindi mo pwedeng i-political yon. Kaya nga tinawag na legal procedure You're bound by legal procedures. At hindi mo pwedeng i-abuse yung iyong discretion sa pag-apply ng legal procedures. Klaro, maganda yung paliwanag ni Atty. Respicio. Bagamat political ang intent, mainly, ng impeachment, pero hindi mo pwedeng baliwalain, sabi ni Atty. Respicio, ang legal procedures and legal requirements which are fundamental para maging makatotohanan at makatarungan ang proseso ng impeachment. Tama po yun. Paano maging makatarungan yan kung nanggaling yan sa pangbabaluktot ng batas, pamimilipit ng proseso, pangbabaluktot at pang-shortcut ng mga requirements na naka-stipulate sa rules. Ngayon, sabi nila Atty. Respicio ganito, ano pa ang silbi ng Senate impeachment trial at ng plenary ng Kongreso kung mag-mini trial na sila Luistro at sila Ridon at ang mga tauhan ni Romualdez doon? Sa tingin mo, attorney, ang purpose nito ay para lang talagang simulan ang atake ng dirty propaganda operations versus the Vice President rather than complying to the submission of a report to the plenary. Hindi yun ang layunin nila. Ang layunin nila, hindi man magtagumpay sa Senado, durugin na natin dito. Sa kapulungan na ito, si Sara Duterte, ang problema nila, Atty. Respicio, hindi pumayag si Sara Duterte na magpa-ambush sa loob ng House of Representatives. So sa tingin mo, attorney, may silbi pa ba ang plenaryo kung mag-mini-trial na sila Luistro dyan? At may silbi pa ba ang Senate Impeachment Court? Pinatawag na nila si Trillanes, inihanda na nila si Madriaga. Lahat-lahat, mabutit nagsasalita si Rufus Rodriguez. Your take on that, attorney? Bahala sila, magdadadak sila doon. Tama yung sinabi mo na trial by publicity yung ginagawa nila. At yun naman ang ginagawa nila simula nung umpisa. Ang tanong, meron ba silang positive publicity na nakukuha? Wala naman Hindi naman puro troll lang naman nila ang nagko-comment ng maayos para sa kanila kasi bayad din yung mga iyon Sinong ninoloko nila? Mga sarili lang nila. Kung titignan mo yung pulso ng Pilipino ngayon, kahit pumunta ka sa Solid North, kahit pumunta ka sa North, walang Solid North. Kahit pumunta ka sa probinsya namin, pagtanong ay Sara, hindi nila gusto yung ginagawa kay Sara. Kasi obvious na hinaharas lang siya. Although marami pa rin nagmamahal kay BBM, pero at the same time, mahal din nila si Sara. Okay? Hindi porket love pa rin, may sentiment sila kay BBM, I hate na sila si Sara. It's not one or the other. They're both. It's one and the other. So, ibig sabihin, malinaw ang moral question. Alam ng taong bayan na ang totoong question dito is, hinaharas ba si BP Sara o hindi? Inaabuso ba ang kapangyarihan ng gobyerno o hindi? At alam nila na mali ang ginagawa kay BP Sara. Kaya ang overall general sentiment sa ating bansa, kausapin mo kahit na sinong magsasaka, ayaw nila yung ginagawa kay BP Sara. Kaya kapag ginagawa nila itong trial by publicity, ang nangyayari lang trial by infamy. Nagiging infamous na sila, nahihiya lang sila, nakakahiya yung sarili nila dahil nag-echo-echo lang sila at yung mga sumusuporta lang sa kanila ay yung kanila mga trolls na binabayaran na sila rin mismo ang nagbabayad. So, sino ang linoloko nila? Ang sarili lang nila. So, kapag magpakita doon si Trillanes, magpakita si Laila de Lima doon, at yung mga, by the way, yung mga congressman na leftist, bakit effeminate lahat ng itsura nila? Pero anyway, magpakita sila lahat doon, wala silang magagawa. Bahala kayo, mag-mini-mini hearing kayo dyan. Wala naman kayong respondent, kulang-kulang naman yung inyong mga ebidensya. In the meantime, ang taong bayan ay ayaw ang ginagawa ninyo. Kasi halata naman na yung pinakamalaking buhaya na si BBM at ang kanyang makinarya ng pagnanakaw sa ating bansa, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ay hindi ninyo pinapansin, hindi nyo maloloko ang taong bayan. Kaya at this point,
kahit sabihin natin match ng Philippine politics ay trial by publicity lang naman yan at naglalaro lang tayong lahat dito sa laro na ito, eh medyo masaya tayo kasi kahit papaano ay nananalo tayo. I think panalo tayo at this point, medyo panalo tayo. Pero wag dapat tayong mag-rest on our laurels kasi once na bumitaw tayo, lolokohin na tayong tong mga ito. Kapag hindi tayo lumaban, kapag tumahimik ka kay Eric, kapag tumahimik ako at kapag hindi lumaban si VP Sara, patay tayo dyan. Hawak na nila ang narrative. Wala nang nagko-comment, wala nang nagpo-post doon sa social media. Wala na lahat kasi pati media hindi na rin nagpo-post in our favor kasi bayad din yung mga yun eh. So kapag hawak na nila ang buong narrative, patay na tayo dyan kasi baka matuloy na yung impeachment, wala nang pushback mula sa yung mga gustong magpa-re-elect na congressman at senator. Smooth na sila sa House, smooth na rin sa Senate. Babagsak na si Sara. Kaya mga kababayan ko, kapag mahal ninyo si VP Sara, tuloy lang dapat ang laban. Ginagawa po nila lahat para mapatahimik ang lahat ng nasa side ni VP Sara. Itong si Ka Eric, ang daming kaso at gusto na rin niyang magpa-asylum. Pero wag tayong bumayag na mawalan tayo ng Ka Eric at Lorraine dito sa Pilipinas. Dapat kasama pa rin natin silang lumalaban para sa katotohanan at tama at lumaban pa rin dapat tayo. Kaya masaya ako sa status ng ating laban ngayon. Active ang laban, malakas ang ating kalaban, pero talo sila sa lahat ng rounds ngayon. Huwag lang tayong susuko. Hindi tayo matatalo hanggang sa uli. Mataas ang confidence ko na malakas ang laban ni VP Sara sa 2028. Attorney, ang hirap sabayan ng energy mo. Sanay ako sa rally but I cannot catch up sa energy ni Attorney Respicio. Tuloy-tuloy ang birada eh. Matangas, malalim. Maganda yung punto mo kanina na sinabi mo. Nananalo tayo sapagkat ang taong bayan ay natututo sa nangyayari. Ang mamamayan ay nag-oobserba. The more na nag-aabuso at nagiging hambog at arogante itong mga tauhan ni Tambaluslos at ni Marcos, the more po na ang taong bayan ay lumalapit kay Sara Duterte at nagsisimpatya. At yun ang magandang factor na pinuntuhan ni Atty. Respicio. When the people will side with you, kahit ano pang ipuhos sa iyo, kahit itapon pa sa iyo ang lahat ng tunito-niladang putik ng kasinungalingan, when the people believe and stand with you, sabi ni Atty. Respicio, tagumpay tayo dyan. Yeah, Do you believe in that, Attorney? Yeah, buddy! Tama yan. At napakaganda nga ng ating practice ngayon, ng ating political exercise dito sa ating bansa. Hindi maganda yung kanilang mga dirty tactics, pero maganda lang maglaro na pag natatalo parati ang kalaban. Masarap maglaro kapag nasa tama ka, di ba ka, Eric? Apat na survey. -3, last quarter of 2025, ang ratings ni Marcos below zero. Naging -14 and -15 sa Pulse Asia, naging -27 sa Publicos Asia, Whole Cabinet, and Marcos, naging -9 sa GMA. Yun po ang tumutugma sa tamang analysis ni Atty. Respicio na hindi po bobo ang mga Pilipino. Ang taong bayan po ay hindi mangmang at hindi po sila pwedeng lokuhin araw-araw. Sila po ay nagdedesisyon, nagtatanong, nag-oobserba at aabot ang panahon, sabi ni Atty. Respicio, taong bayan mismo ang magdedesisyon kung tama o hindi ang ginagawang pang-aabuso, panunupil, pang-aatake laban kay Sara Duterte at laban sa mga naninindigan para sa ating gobyerno. Atty. Respicio, may tanong ang taong bayan dito. Ngayon, ang mainit na talakayan ay nagpalabas ng statement, no? Si Senator Amy Marcos. At sinabi niya, parang hindi na niya kayang tingnan ang nangyayari. Ang sabi niya, Atty. Respicio, nasaan ang inyong kaluluwa? Para na lang ba kayo sa kapangyarihan at poder at kung ano-anong inaatupag ninyo? At tumayo na rin si Senator Ligarda kahapon at sinermonan ng Department of Energy dahil wala silang alam sa lalim at lawak ng epekto ng pagkakaroon ng unstable and unsteady line of supply for our oil needs sa bansa. At ang nakita kahapon doon, Atty. Respicio, mukhang inaatupag lang itong gustong mangyari ni Romualdez at si Budget D ay anino lang ni Romualdez at si Marcos kinukonsente ang ganitong pagiging walang kaluluwang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na ng Kongreso sa House of Representatives. Your take on this, Attorney, sa epekto nitong pahayag na ito
na nagcha-challenge na ngayon, ang traditionally ay hindi po umiimik dito sa ginagawang katarantaduhan ng House of Representatives na mga counterparts sa Senado. Noong panalo si BBM at saka si Sara, at lalo na nung nangangampanya sila, kami mga Ilocano, ang saya-saya namin eh. Kasi akala ko mariridim yung pride naming mga Ilocano. Excited na excited kami. Sabi ko, wow, BBM, please. Ang yaman ka naman na siguro, hindi ka na magnanakaw, di ba? Ayusin mo na lang yung Pilipinas. Pero nakita ko yung mga unang hakbang niya, pinagtatanggol ko pa yan nun eh. Pinagtatanggol ko pa yung wealth fund na yan nun eh. Siyempre, bigyan mo dapat ng tawag nito, wala ka dapat ng good intent. Dapat i-assume good intent mo dapat siya. Alright, i-defend mo. Ilocano, kapwa ko Ilocano. Alright, i-defend natin. Malay mo, magpapakaayos. Walang iya. Sunod-sunod, puro pagnanakaw pa lang ginagawa. Tapos hindi nagtatrabaho para sa ating ekonomiya at para sa ikabubuti ng ating bansa. Bagkus, ano ang kanilang ginawa? Hindi naman kailangan gawin. Bakit mo pinakuha si Duterte? Si Digong papunta doon sa ICC. Kung gusto mo siyang gantihan, sarado ba ang korte natin? Gumagana naman ang prosecutor natin at mga korte. Ba't kailangan mo pa siyang puntahan doon? Meron ka ba sama ng loob ng tao? Hello, siyang nagpanalo sa'yo. Talo ka nga nung vice president niya eh. Sa tingin mo mananalo kang president kapag hindi kasi namahan ni Sara? Tapos yun ang gagawin mo sa kanya. Bakit doon ninyo inuubos ang oras ninyo? Ngayon tuloy, hanggang ngayon ayaw pa rin nilang bumitaw. Kasi yun ang marka ng isang mahirap na leader. Kasi si BBM walang vision. Siguro hindi nagkukur sa utak niya na I can do great things. Ang ginawa lang niya, opo. Opo lang siguro siya ng opo kay Romualdez. Itong si Romualdez gustong maging presidente. Uy, durugin natin si Sara, durugin natin yung mga Duterte para wala akong kalaban sa 2028. Opo naman ng opo itong mahina nating president. Kaya walang ginagawa. Wala rin ginagawa para sa ekonomiya. Kaya hindi na nakakapagtaka ngayon na ang lahat ng resources at energy at atensyon ng ating gobyerno ay nasa pandurog ng kanilang kalaban. At hindi nila ginagawa yung dapat nilang trabaho. True to their nature, ganun naman talaga sila. Wala silang kwentang mga leader ng ating bansa. But in any case, relevant pa ba si BBM ngayon? Relevant pa ba yung sentiment ng tao kay BBM? Mahalaga pa ba ngayon kung mahal siya ng tao o hindi? Kung mahal pa rin siya ng mga ibang mga ng mga loyalista, meron bang relevansya sa 2028? Wala. Bakit? Tatakbo pa ba siya? Hindi na! Hindi na siya tatakbo. Wala kaming pakialam kung marami pa rin nagmamahal sa'yo. Ang question lang is kung itong mga parehong taong ito ay mahal din si Sara. Ang sagot dyan ay oo. Mahal ba si Sara versus ng mga potensyal na kalaban niya? Ngayon, wala na si BBM sa linya. Andyan si Sara. O sino bang mga kalaban? Si Tulfo siguro, hindi ko alam. Si Hontiveros, si Romualdez. Hindi ko alam kung sino mga gustong pumarma. Si Lenny. Mahal ba sila ng tao? Hindi. So, mga bossing, futile po ang exercise. Mga bobo talaga kayo. Tamad na nga kayo. Usually magkasama yung characteristic na yun sa isang tao eh. Bobo at tamad. Bobo at tamad. Correct. Instead, nasirain ninyo ang isang frontrunner sa 2028 election para maka-advance kayo, bakit di nyo na lang i-promote ang sarili ninyo? Sa pamamagitan ng paggawa ng totoong trabaho ninyo. Yan ang pinakamagandang promotion. Oo. Do what is best for the country and show that you are capable and deliver the action. Yun ang pwedeng pangtapat kay Sara Duterte. Sharply pinuntuhan yun ni Atty. Harold. Tama siya doon. You don't need to destroy. Kasi Atty., 2 taon na to. 2020 at 3 taon na, grabing buhos ni Romualdez. Pinayagan ni Marcos, grabing buhos sa PR attack. Wala. Tuloy-tuloy pa rin. Si Sara Duterte pa rin attorney. Tama ka. Kung naggumawa sila ng tama, maayos ang performance, humabol pa sila doon sa pag-deliver ng mga deliverables para sa kabutihan ng taong bayan, baka mag-isip ang mga, ay, ang galing mabuti pala ito maganda pala. Tama sa Atty. Respicio. The best promotions of yourself in your program is to deliver rather than destroy your enemy. Kasi pag doon ka nakatutok, maiiwan talaga ang kabutihan na dapat mong ginawa. Atty. Respicio. Dapat yung mga survey nila, hindi ito dapat popularity ni BBM at saka popularity ni Sara eh. Tanggalin mo na si BBM sa survey kasi alam naman na natin na bagsak siya parati. Wala na. Ang ilagay mo na lang sa survey, si Sara at yung mga potensyal na kalaban niya. Tingnan niyo kung gaano sila kakulelat. Sila Hontiveros, nagbubuhos ng pera yan sa North ng mga project. Hindi naman siya kilala. No? Tanungin mo yung mga normal na tao, hindi naman siya kilala.
Wala namang sentiment para sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. Ang lakas ni Sara sa Luzon, tsaka Visayas, tsaka sa Mindanao. Hindi, ubos yung oras nila, wala naman silang champion, kumbaga, wala silang muka, walang personality, ang boboring ninyong lahat, mamukha kayong mga effeminate. Kapag pinipicturan kayo dyan sa committee, walang matapang sa inyo, mga tamad kayong lahat. Walang pogi at maganda sa inyo. Yung pinaka-masculine ng ang itsura, si Laila de Lima eh. Siya yung pinakamukhang matapang, siya lang yung pwedeng ibato. Siya lang ang pwedeng isa lang. Pwedeng bayabo. Attorney, gusto ko itong kuhanin sa'yo sa huling bahagi ng ating interview. Kapag ikaw ang kasama ko at ni Ma'am Noreen, siguro kung nandito siya, tuwang-tuwa yun dahil aabot tayo ng 2 oras, hindi pa matatapos si Pag-Harold Respicio ang guest eh. Attorney, tungkol ito sa there is a possibility na i-bring up sa United Nations ang pagpapadukot na ginawa ni Marcos at ni Romualdez kasabwat ng ICC. And mukhang, please educate us. Saan dapat ito itutulog? Kasi ang nakuha kong impormasyon, yung oversight ng ICC ay sa UN Secretary General's Office. This is the first time na ipapakita ng isang bansa, ng isang sovereign country like the Philippines, na ang ICC ay naging instrumento sa pakikipagsabwatan, conspiracy, sa extraordinary rendition at mga illegal na ginawa sa isang bansang soberanya na nagpagamit sa isang gobyerno na namumulitika sa kanyang kalaban sa politika. Attorney, is there a hope for that na magkakaroon ng bigat o impact doon sa layunin natin magkaroon ng positibong output na mapapabilis o mabibigyan ng oportunidad na makakalaya si Pangulong Duterte kapag na-expose sa buong mundo at sa UN ang ganitong karapastanganang ginawa nila Marcos at ng ICC sa punto de vista mo bilang isang abogado? May hope. Yung mga supranational organizations, katulad ng International Criminal Court, yung mga United Nations, lahat yan, nagsisisulputan lahat yan magkatapos ng World War II. Kasi iniisip noon ng maraming bansa na baka may susunod na Hitler, aabusuhin niya yung mga tao sa kanyang bansa at hindi sapat yung mga mechanics sa kanyang sariling bansa para siya mapanagot kasi siya na ang may hawak ng bansa. Ngayon, ang tanong dito, bakit? Control pa rin ba ng mga Duterte ang Pilipinas? Hindi naman na, di ba? Meron naman na tayong mechanics dito para sana siya ay mapanagot. Pero bakit pa rin ginawa na ipinunta sa ICC si Duterte? Kasi gusto nilang sirain si Sara. Alam na ba yan ng international community ngayon? Alam na nila. Bakit? Kasi yung mga ICC investigators at mga judges bayad ng $2 million. Pumunta sila sa Pilipinas para makipag-inuman at para mang chicks. Baka may ladyboy pa silang mga pinatulan. Yun ang totoo. Kapag nakausap mo yung mga 18 Marines, totoo yung mga kwento na iyan. Dahil walang credibility ang mga tao na ito. Yung isang judge dun sa ICC na nakaupo ngayon sa kaso ni President Duterte ay sanction sa United States. Ibig sabihin, hindi siya makapunta doon at yung baka may regulation sa kanyang mga assets. Ibig sabihin, kumbaga, para siyang persona non grata ng United States dahil isa siyang napakalaking corrupt. Ngayon, dito sa ICC, mahal ba yan ng international community? Hindi yan mahal ng international community. Walang tiwala dyan. Pati ang United States, walang tiwala sa ICC. Bakit? Hindi nga pumirma ang United States doon sa Rome Statutes. Hindi sila parte sa Rome Statute. As a matter of fact, away sila ng ICC. Ayaw nila na merong may mas malakas na body above the United States para ipitin yung mga leader ng United States. Tayo lang naman na mamahina na bansa, tanga-tanga tayo, sumali pa tayo sa mas mataas na body para mapanagot yung mga leader natin. Kaya naman natin. Yun ang pag-iisip ng United States. Wag mong gamitin ang isang supranational body na ito na politically motivated para apektuhan yung politics ng domestic politics ng United States. Meron naman kaming libreng democratic process dito sa aming bansa. Lahat naman ng aming institutions dito gumagana, kaya hindi mo pwedeng gamitin ang external power para kontrolin ang domestic politics. Yun ang pag-iisip nila. At yun din dapat ang pag-iisip natin. Kaya dun sa United States, meron silang batas na tinatawag na
The Hague Invasion Act. Ibig sabihin, mga walang hiya kayong mga taga-Netherlands, mga taga-ICC. Subukan ninyong arestuhin ang isa sa mga leader namin, bobombahin namin kayo at wala na kayong bansa dyan sa the Netherlands. Literal na merong The Hague Invasion Act. Ang United States, dahil ayaw nilang pakialaman ng external power ang kanilang domestic politics. Ganon din dapat ang sa Pilipinas, tanga lang kasi tayo. Ngayon sinabi na natin sa international community na totoong corrupt yung ICC na yan at ginagamit yan para apektuhan ang ating internal politics sa Pilipinas. Meron namang gumaganang mga institution sa Pilipinas at ina-undermine niya yung ating democratic institution sa ating bansa. Basta wag tayong tumahimik sa bagay na iyan, mapapansin yan ng international community. As a matter of fact, tuwang-tuwa tayo nung may nagsalitang delegation mula sa Japan, di ba? Para sabihin na political abuse ang nangyayari sa prosecution nila kay Digong. At paulit-ulit lang tayo magsasalita, pwedeng kapag meron ng sufficient pressure mula sa international community, sa mga supranational body, na wag nilang masyadong abusuhin ang proceedings laban kay President Duterte, lalambot yung mga yan. Dahil yung mga yan ay mga ma-pride lang naman yung mga yan. Ang iniisip lang naman nila ay una, pera, at pangalawa, ang kanilang reputasyon. Una, wala ng pera. Dahil nabuko na sila. Pangalawa, kung kukunin mo pa yung reputasyon nila, hindi na sila papayag. Kaya, kapag sufficient yung pressure na ibigay natin sa international community, gawin lang natin sa forefront yung kanilang pagiging corrupt, hihina yung mga yan at lalambot sila sa kanilang mga desisyon. Kasi sa totoo naman, meron namang basis talaga para palayain si President Digong kasi tama yung sinasabi nila na wala ng jurisdiction nung panahon na naaresto siya. Correct. Tama yun, na-discuss ko na yun before. At mali din na dapat yung kanyang pagka-aresto dito sa Pilipinas dapat dumaan sa local courts. So, procedurally and legally may basis ang ICC para palayain agad-agad si President Duterte. Kaya lang nila hindi ginagawa yun ngayon kasi nga bayad sila at akala nila nasa side pa rin nila ang sentiment ng international community. Pero kapag na-realize nila na dito sa Pilipinas wala na sa kanilang side at dito sa buong mundo wala na rin sa kanilang side, pagbibigyan na nila yan, agad-agad susundan na nila kung ano ang tama at kung ano ang sang-ayon sa batas at palalayain na nila si President Duterte. Maganda yung paliwanag ni Atty. Respicio. We have to internationalize and sustain an international exposure hinggil sa kanapastanganan at mga paglabag ng ICC at ng gobyerno ni Marcos at Romualdez laban kay Pangulong Duterte sapagkat the pressure at the international level, lalo na po kung ang reputasyon at integridad na ng ICC ang nakasalang sa international public opinion, sabi ni Atty. Respicio, malakas ang possibility na yan po ay lalambot. Lalo pa na binabanggit naman ni Pangulong Duterte, if you want to bring me into justice, have my day in court, bring me to the court in the Philippines. Yun naman po sinabi niya, Atty. Respicio, hindi po tumatakas si Pangulong Duterte na humarap doon sa mga nag-aakusa, pero sabi niya, dalhin niyo ako, have my day in court, and I will face my accusers in the Philippine court. Hindi niya sinabi na, hindi ako guilty, at ako ay hindi dapat litisin. Sabi niya, litisin niyo ako, at ipapanagot sa katarungan upang mapanindigan ko ang aking karapatan at ang katarungan na pinamaniniwalaan ko doon sa bansa ko. Magandang paliwanag ng Atty. Respicio na itong mga supernatural bodies na ito, yung mga international tribunal na ito, mekanismo ito, sana para matulungan ang mga bansang malaya na lumakas ang kanilang internal na proseso ng batas at katarungan, hindi ito ginagamit para makipagkuntsabahan sa politikang laro ng mga gobyernong nakatayo, kagaya ng ginawa ni Marcos at nila Romualdez. Attorney, it's a very wonderful discussion with you sa Pigwas ng Agila. Your final words for this episode, and we hope na makakasama ka rin sa next episodes and other episodes natin. Mensahe po ninyo sa sambayan ng Pilipino for this episode. Well, I just want to thank you, Kay Eric, for guesting me tonight. And to all the Filipinos, I love you and love Vice President Sara Duterte. Huwag natin siyang bibitawan, yakapin po natin siya hanggang sa huli. Mga kababayan, nakasama po natin ang very dynamic, energetic, and a very good potential leader na dapat umabot pa sa mas malawak na pagserbisyo ang isang attorney, Harold Respicio.
Dangal po namin at ikinagagalak na maging bahagi ka sa bigwas ng Agila. Mga kababayan, wala na pa tayong panahon at oras na natitira. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal ito, kundi tayo ring mga Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat muli. And Attorney Harold, have a great time ahead of you. And see you again in our other episodes sa Bigwas ng Agila. Maraming salamat po. Bye! Ayos! Thank you, Attorney Harold. Bye-bye. Thank you, Eric. Thank you. Ingat ka. Bye-bye. Okay.